Ano ba si dito? Hindi na ba may dumating na natin? So, wala pa. Magandang gabi sa lahat. 6:35. Magandang gabi. Salamat sa Panginoon. Salamat sa church. Amen. Kung walang church, walang mag-guide sa atin sa tamang landas. Amen. Hindi lahat ng church ay nag-guide ng tama. Amen. Salamat sa Panginoon. Ngayong gabing ito, gusto kong ibahagi sa inyo yung
mensahe, makinig ng maigi, established and prosperous life. Matatag at maginhawang buhay. Sino ang may gusto ng ganung pamumuhay? Matatag. Subok na matibay, subok na matatag. Sabay na nawala yung bangko na yun, ano? Yung bangko yun, di ba? Meron kanyang ano yung kanilang, ano ba tawag nun? Motto ba nila? Ano tawag nun? Punchline ba tawag nun? O tagline, subok na matibay, subok na matatag. Ano yun? Ang Torioro ba yun? Ano naman yung we find ways? BDO, no? Ano naman yung ito ang tama. May kanya-kanyang ano eh. Palagay ko walang tao na gusto niya na ang buhay niya ay mahirap. Ha? Alam niyo ba na ang Diyos natin, gusto niya na tayo ay maging matagumpay? Amen. Pero siyempre, hindi ibig sabihin na gusto niya na tayo magtagumpay, hindi na tayo makakaranas ng mga kabiguan. Kasi nga, lagi kong sinasabi, hindi mo alam kung ano yung katagumpayan kung hindi ka nakaranas ng kabiguan. Uy, matagumpay ka! Ha? Paano mo nasabi? Pero kapag nakaranas ka ng kabiguan, alam mo kung ano yung katagumpayan. Amen? Kung nakaranas ka ng kahirapan, alam mo kung ano yung kaginhawaan. Tama po? Kung nakaranas ka ng kalungkutan, alam mo kung ano yung kasiyahan. Balanse lagi. Pero nais ng Diyos na tayo talagang matatag. Meron po isang talata na aking ibabahagi sa inyo. Ikalawang Chronicles, 2nd Chronicles, chapter 20. Mayroong Tagalogin naman. 2nd Chronicles, chapter 20. Basahin ko lang isang chapter at tumayo na tayong lahat. Amen? A blessed day sa mga nanonood at makakapanood po ng preaching na ito. Are you happy this afternoon? We have so much reasons to thank and to be happy. Amen? Ang dami nating dahilan. Okay? 2nd Chronicles chapter number 20. In verse 20. Kumbaga sa Vision 2020. Magandang vision yun. Verse 20. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Itan yung salitang established tsaka prosper. Yan yung mensahe natin. Established and prosperous life. Ulitin ko, sabi ni Jehoshaphat, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Ngayon, ang tanong, how to have an established and prosperous life? Let's pray. Panginoon, salamat po, Panginoong Diyos Ama, sa gabing ito. Salamat muli sa inyong makapangyarihang salita na aming nabasa. Lord, pagpalain niyo po ang aming pananambahan sa gabing ito. Banal na Espiritu, kayo po manguna, kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa. Bigyan niyo po ng katalinuhan ang bawat isa. Na maunawaan po ang banal mong salita, higit sa lahat. Pagkatapos maunawaan, tulungan niyo pong maisabuhay. Salamat po sa inyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil napakabuti niyo sa amin. Uli, dalangin ko ang aming mga kapatiran, mga pastor na nasalanta doon sa Masbate, pakitulungan niyo po sila na makabangon, Lord. Salamat sa inyo. Uli patawad sa mga kasalanan na aming nagawa laban sa inyo. Lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, naming Panginoon, Diyos at tagapagligtas.
Amen. Amen. So makaupo na po ang bawat isa. So, muli, ang mensahe ay may pamagat, established and prosperous life. Amen? Ulitin ko, sino ang nais na magkaroon ng matatag at maginhawang buhay? Taas ang kilay. Kilay. Tinaas nga ni Chester yung kilay niya. Di na nun, no? Taas ang kaliwang kilay. Pag hindi ka kaliwete, mahirap. So walang tao na gustong mahina. Mahina ang buhay niya at hindi maginhawa. Amen po ba? So ang chapter 20, many times ko nang na-preach sa inyo to. Patungkol sa prayer, fasting. Amen? Kaya sila nagkaroon ng united and unanimous prayer dahil sa meron silang malaking problema. Yung problema nila, sila ay lulusubin ng mga kalaban dito sa chapter 20 verse 1 to 3. No, yung mga Ammonites, mga Moabites, saka yung mga inhabitants of Mount Seir, sila ay nag-unite na nalulusubin nila yung kingdom of Judah na during this time, ang hari nila ay si King Jehoshaphat. Now, yung bansang Israel, nung hindi pa nahati yan, merong tatlong unang hari. Si Saul, King Saul, tapos si King David, tapos si King Solomon. Tama po? Now, pagkatapos kay King Solomon, yung kanyang sumunod na anak, ay naging hari si Rehoboam. Then during the time of Rehoboam, doon nahati yung bansang Israel sa harian. Merong tinatawag na Kingdom of Israel at saka Kingdom of Judah. Tapahan nyo? So, in totality, ang lahat ng hari ng buong Israel ay 42. No, 42. Nung nahati na, nagkaroon ng 20 sa Kingdom of Israel. Yan yung mula sa tribo ni Reuben hanggang sa Levites. Ihiwalay mo lang yung Judah, Kingdom of Judah. Kasi ang Kingdom of Judah, merong 19 na mga hari. And most of the kings ng Kingdom of Judah ay mga matutuwid. Karamihan naman ng hari ng Kingdom of Israel sa simula kay Rehoboam ay mga masasama. Kaya mababasa ninyo, pag sa Kingdom of Israel, and he did that which was evil in the sight of the Lord. Pag sa Judah naman, and he did that which was right in the sight of the Lord. Nakuha nyo? So, 19 yung hari sa Kingdom of Judah, 20 naman sa Kingdom of Israel nung nahati na. Pastor, sabi mo 42. Bakit? Pag ginad mo, 20 plus 19, 39 lang. 42 nga lahat kasi pag na-plus na si Solomon, David, saka si Saul. Nakuha nyo? Okay. So, ang kwento dito, nagkaroon ng united prayer at sila ay talagang lumapit sa Diyos kasi nakita nila na hindi nila kaya yung kalaban nila. Hindi nga nila alam ang gagawin nila eh. Pero anong sabi? Pagdating sa 20 verse 12, sabi ni Jehoshaphat, Lord, sabi niya, we have no might against this great company. Wala kaming lakas laban sa napakadaming taong ito makalaban. Sabi niya, neither know we what to do. Hindi nga namin alam paano gagawin namin. Pero ang gaganda, sabi niya, but our eyes are upon thee. May ba lagi kong sinasabi sa inyo? When you have a problem or problems, when you don't know what to do, go to the Lord. Pag hindi mo alam anong gagawin mo, go to the Lord. Huwag sa kabarkada. Kasi ang barkada mo, dadalhin ka lang dyan sa sa kalukuhan. No? You go to the Lord. Sabi niya sa verse 12. Sabi niya, O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company. Nandun yung kanyang pagpapakumbaba. Minsan tayo, pag may problema, mas lalo pa tayo mayabang. Pero ito si Jehoshaphat, alam niya ang kanyang kakayahan. Sabi niya, hindi namin kaya to eh. No? Sabi niya, we have no might against this great company. Nandito yung pag-amin niya na wala siyang kakayahan. Dapat ganyan din tayo. Without God, we can do nothing. Akala natin, meron tayong ma-accomplish pag wala tayong Diyos na sinusunod. Meron naman, pero sa ikababagsak natin. Kaya sabi dito,
Neither know we what to do. Hindi namin alam gagawin namin. Pero itong kagandahan. But our eyes are upon thee. Kaya nga meron tayong hymnal song. Anong pamagat? Turn your eyes upon Jesus. Meron tayong ganung kanta, di ba? So ganito nga ang nangyari. At dahil sa kanilang pananalangin, sila ay sinagot ng Diyos. Sinagot sila ng Diyos. Ang simple lang sagot ng Diyos eh. Ang sabi ng Diyos kay Jehoshaphat, sabi, mamili ka ng mga mang-aawit. You choose men and ladies to sing. Tapos yung lyrics ng kanilang kakantahin ay ano lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 words lang. Yung lyrics ng kanilang kakantahin. Mababasa yan sa verse 21. No? Ang kakantahin nila ay ito lang, praise the Lord for His mercy endureth forever. Kasi ang laban na ito, hindi nga laban nila, the battle is the Lord, sabi sa verse number 15. Tapos, ang gagawin lang nila, umawit lang. Umawit lang. Kaya when they sang that lyrics, praise the Lord for His mercy endureth. Praise the Lord for His mercy endureth forever. One lang pala. Yung mercy, ginawa ko yung dalawa eh. Praise, tama ba? First, yung forever pala, dalawa. No? Forever. No? Meron din kasing dugtong na forever. No? Pero walang forever sa mundong ito. No? Yun lang yung kakantahin nila, oh. Tapos ang sabi ng Biblia, nung sila ay kumanta, alam nyo, ang ginawa ng Diyos, yung mga Ammonites, Moabites, sila ngayon ang naging magkalaban. Sila ngayon naging magkalaban. At sila mismo nagpapatayan, tapos pati yung mga nakatira sa Mount Seir, sila din nakikipaglaban. Kaya, ang sabi ng Biblia, lahat ng kalaban nila Jehoshaphat, lahat ng kalaban ng Kingdom of Judah, patay. Alam niyo ang dahilan? They go to the Lord. Yung malaking problema na nakita nila, di nila alam na yung palang gagamitin ng Diyos para sila yumaman. Anong kayamanan doon? Di ba ang sabi ng Bible, dito sa verse number 25, na yung mga patay, yung mga Ammonites, mga Moabites, mga taga Mount Seir, na mga sundalo, lahat patayan. At ang sabi ng Biblia, yung pagtingin ng nila Jehoshaphat at ng mga sundalo, nakita nila yung mga tao. Na yung nakita nila na mga ang tatapang kasi lulusob sa kanila. Siguro sabi nila, away na to, away na. Pero nung sila'y kumanta lang na praise the Lord for His mercy endureth forever, nakita nila na yung mga matatapang na nag-iingay, patay kong patay, laway kong laway. Yun ang mga nakatumba. Hindi ko alam kung ano yung laway. Pangit. Di ba rin ang patay, laway man. Ganun. Tapos, nung nakita nila, ang sabi ng Biblia, ang daming mga patay. Tapos, anong ginawa? Yun ang pinagkukuhaan nila ng mga precious jewels. Siyempre, may mga hikaw doon, na may mga mamahaling mga silver. Pinagkukuha nila yon. At ang sabi ng Biblia, 3 araw nilang pinagkukuha yung mga mamahaling mga kasuotan ng mga sundalo. At ang sabi ng Bible, it was so much. Labi, no? Kaya tingnan nyo, pag may problema ka, lesson dyan, ganito. Pag may problema ka, go to the Lord. Kasi after that problem, blessing. Pag may problema ka, sa Panginoon lang talaga. Kasi at the back of that problem, pagpapala. Hindi yung pag may problema ka, reklamo, ano ba yan, Panginoon? Matapat naman ako. Sino nagsabi sa'yo? Di ba? Ano ba yan, Lord? Huwag kang magreklamo kapag may problema. Kundi ano, magpuri ka sa Diyos. Yun lang ginawa nila, oh. They never complain.
Though they were afraid, mabuti na lang, meron silang matinong leader. Si Jehoshaphat, na nilig talaga niya. Sige, may kalaban tayo, hindi natin kaya to. Sama-sama tayo, manalangin tayo sa Diyos. Kaya kahit pa paano, alam ko may mga takot doon, pero they believe in the leader. Kaya nagkaroon ng katagumpayan. At itong si Jehoshaphat, siya din ang ginamit ng Diyos. Sabihin mo sa mga tao ito, sa verse 20. Verse 20, anong sabi? And they rose early in the morning. Nawa pag Sunday, ganun na. They rose early in the morning. Ngayon, wala na yun eh. Maraming hindi nakapunta ng Sunday, ng umaga, kasi hindi nagigising ng maaga. So, and they rose early. Napaka-importante ng gumigising ng maaga. Ba't kaya pagdating sa Panginoon, hindi tayo nakakagising ng maaga? Pero kapag hindi patungkol sa Diyos, ang aga natin. Swimming tayo, pambihira. Pastor, anong oras ang alis? Alas 5 ng umaga, gabi pa lang. Alas 5 pa lang ng hapon. Nandyan na siya. Ayaw mahuli. Ba't kaya ganun, Pero pagdating sa Panginoon, pambihira, wala talaga. Kaya nga, tingnan nyo, hindi kikilos ang Diyos sa buhay natin kapag ginagawa nating less priority ang Diyos. Amen. Less important. Importante pero less lang. Hindi gaano. Di ba? And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, ito na. Makinig kayo maigi. Jehoshaphat, pakibasan nyo nga. Go! Sige, ano sabi ni Jehoshaphat? Go! Sige, sige, sabayan nyo ako. Verse 20 na lang. Basahin nyo, verse 20. Ready, go. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Kayo ba? Naniniwala kayo dyan? Ha? Sabi ni Jehoshaphat, hari to pero sabi niya, believe in the Lord your God. Tapos nandun agad ang resulta kapag maniwala sa Diyos, sumampalataya sa Diyos, and you shall, so shall ye be established. Can you imagine, pag maniwala sa Diyos, maging matatag ang buhay mo? Alam nyo, bakit kailangan natin maging matatag ang buhay natin? Kasi, maraming problema. Sabi ko nga kanina, di ba, life is problematic. Ang dami nating problema. Pag hindi ka matatag, yari ka. Tingnan niyo yung mga nasasalanta na bagyo. Madaanan lang ng hangin na hindi ganong kalakasan, tanggal kagad yung bubong. Diba? Pinagtatalian lang eh. Pero yung mga matitibay na mga building, wala. After the storm, makatayo pa rin. No? Pero yung mga after the storm, kita mo, wala na bubong. No? Kaya kailangan natin maging matatag. Ang Diyos lang ang siyang nagbibigay ng katatagan sa atin. Amen? Wala kang Diyos, hindi ka talaga magiging matatag. Kaya sabi ni Jehoshaphat, believe in the Lord your God, so shall he establish. Kaya tanong, how to have an established and prosperous life? Number 1, nandyan na yung puntos. Number 1, believe in the Lord God. Maniwala ka talaga sa Diyos, Panginoong Diyos. Amen. Saka depende, hindi lahat ng tao na nagsasabing Diyos ko ay naniniwala talaga sa Diyos. Yung iba naman, naniniwala sa Diyos, pero tanong, sinong Diyos? Baka yung Diyos na nilalako. Baka yung Diyos na nilikha. Tayo, ang pinapaniwalaan nating Diyos, yung Diyos na tagapaglikha. Nakalagay sa Book of Romans yan. No, they worship the Creator more than the Creator. Kaya tayo, ang sinasamba nating Diyos,
yung naglikha ng langit at lupa. Amen. Yun yung Diyos sa Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kaya believe in the Lord your God. Alam niyo ba, yung paglilingkod natin sa Diyos, nakadepende yan sa ating paniniwala. If you truly believe God, hindi ka pwedeng pakuyak-kuyakoy, patamad-tamad sa paglilingkod. Maglilingkod ka talaga. Bakit? Kasi naniniwala ka sa Diyos na ano siya? Almighty. Makapangyarihan to. Omnipotent nga siya. Omnipotent meaning makapangyarihan. Walang imposible sa Diyos. Di ba? Kaya kahit na anong problema na darating sa buhay natin, sabi ko nga sa inyo, di ba? Tayo, nung pinanganak tayo, wala ka mang kambal na kamukha mo, pero may kakambal tayong gulo. Trouble. Man that is born of a woman, maliban kung ipinanganak ka sa kawayan. Kasi may mga ganyan, pinanganak ka yata sa kawayan. No? Sabi ng Bible, man that is born of a woman is of few days and full of troubles. So meron talagang gulo ang buhay. Trouble, testing, trials. Amen? So, ang dami nating problema. Kaya kailangan natin ng katatagan mula sa Diyos. Believe in the Lord your God, so shall establish, believe His prophets, at maging prosperous ka. So paano magkaroon ng matatag at maginhawang buhay? Maniwala lamang sa Diyos. Alam niyo, ang totoong naniniwala, sumusunod sa Diyos yan. Yung believe dyan is tantamount to the word faith. Sumampalataya ka. Kagaya doon sa Acts 16:31, Acts 16:30. Mga bata, doon muna kayo sa mga bilis. Doon kayo sa mama niyo. Anong sabi sa Acts 16:30? Sabi ni huwag silang maglaro. Dito kayo, upo. Ikaw, doon ka sa Sabi ng Acts 16:30, sabi ng Philippian jailer, Sirs, sabi niya kay Paul at Silas, Sirs, bakit sirs? Kasi dalawa mga ginoo yan sa Tagalog. Sa Bisaya, ginoo ko. Sabi niya, Sirs, what must I do to be saved? Sagot nila, Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Amen. Believe. So anong ginawa ng Philippian jailer? He believed on the Lord. Kaya na yung mga sumunod na talata doon, nabaptize siya. Pati ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya na, kung gusto mong maging matatag at maginhawa ang buhay mo, sumampalataya ka sa Diyos. Maniwala ka. Sumunod ka. Paano masasabing naniniwala ka sa Diyos kung hindi ka sumusunod? Ang totoong naniniwala, sumusunod. Kaya sabi ng kanta, obedience is the very best way to show that you believe. How can you say that you believe? Kung hindi mo naman pinapakita yung pagsunod. Ano ka, secret agent na Christian? Ba't di ka sumusunod? Maingay. Intel ako. Walang intel na Kristiyano. Maliwanag? Kaya gusto natin maging matatag, believe in the Lord God. Yung Diyos ng Biblia, paniwalaan natin. Diyos na tagapaglikha, hindi Diyos na nililikha. Amen? Diyos na talagang makapangyarihan, omnipotent, omnipresent. He is everywhere. Omniscient. Alam lahat. Sabi nga ng Bible, Matthew chapter 10, even the very hairs of your head are all numbered. Kahit na yung mga buhok natin sa ating mga ulo ay bilang ng Diyos. Meron ba dito, alam niya kung ilan ang buhok mo sa ulo? Si Brother Ronnie, alam nga niya na wala sa buhok Brad, meron ka bang idea kung ilan ang buhok ng tao? Baka pwede i-research niya na, assignment nyo para sa susunod. Ilan ba talaga ang buhok ng tao? Kung buhok lahat, kasama na yung mga balahibo, ang dami yan.
Pero wag na yan. O kahit sa kilay lang, kilay. Na yung iba, wala na rin. No? Alam yata ni pastor na ano na to. Na huling na lang to. Ganda-ganda ng binigay ng kilay ng buhok, inaalis nyo. Tapos, nalagyan nyo ng huling. Kaya tuloy, hindi sumasama sa soul winning. Bakit? Kasi pag nainitan, nabasa, biglang, di ba? Kaya sa preaching, hindi umiiyak. Kasi pinipilit na huwag umiyak. Kasi pag umiyak, sasama yung ha? Kaya sabi, pasalamat tayo na ang ating bulwagan, auditorium ay aircon na. At least hindi na tayo papawisan. Kasi pag pinawisan nga, pag sobrang init, delikado. Ay, yung iba, habang nagpipreach, siguro nung mainit pa tayo, iba, habang nagpipreach ako, iba, lagi nakatingin sa salamin. Wala na pinapawisan kasi baka malaglag yun. Grabe naman tawa niyo. Yan nga, how to have an established and prosperous life? Simple lang. Number 1, believe in the Lord God. Yung Diyos ng Biblia. Amen? Diyos talaga paniwalaan. Hindi kung sino-sino ng mga Diyos dyan. There's only one God in the Bible. Sarang. Mayroon 3 persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Purihin ang Diyos. Sabi ng Diyos sapat, believe in the Lord your God, so shall He establish. Tinignan ko yung salitang establish ko pala yung sabi, matatag. Ha? Isipin nyo na lang kung ang tahanan natin hindi matatag. Alala ko nung ako'y nasa Bohol, 1990, doon ako nag-aral sa Bohol ng first year high school. Ang bihira. Nagkaroon ng bagyong Nitang. Bagyong Nitang. Tapos sa Mindanao, meron din pinakamalakas na bagyo, Unsang. Kaya may tanong, unsang bagyo ka ang kusog? Ano? Unsang bagyo ka? Unsang man? Sabi na nga, unsang eh. No? Patawa lang ako kasi yung iba ngayon nagpe-prayer meeting na eh. Preaching ngayon, preaching, hindi prayer meeting. Prayer meeting na kagad eh. So wala pa nga invitation na eh, nagpe-pray na. Mamaya na. Nung nandun ako sa Bohol, nagkaroon ng bagyo. First time ko makaranas na ganun kalakas na bagyo. Bagyong Nitang. No? Sa ngayon, lagi may bagyo eh, sa mga young people, bagyong Lutang. Sabihan ng mga kabataangin, Lutang. Kasing mata. May mga in love eh. Mga Lutang. No? So ito na. So sobrang lakas ng ulan. Isipin mo, doon na kami sa baba. Meron tinatawag na yung pinakailalim ng bahay. Nandun kami. Pabira, nakita ko yung yung bubong namin doon sa may kusina. Tapos sa Bohol kasi, mga bahay doon, merong kusina. Tapos meron pang extension yan. No? Ang tawag dyan ay bansuhan ba tawag doon? Hindi. Ano siya eh? Kasi doon umiihi. Hindi siya CR. Hindi siya CR, pero doon umiihi yung mga may edad na. No? Tapos puro kawayan lang yan. Tapos sa baba, nandun yung baboy. Ayun din ang kinakatay kapag piyesta. Di mo na kailangan ng tanglad eh. Pag baboy pag ginano mo. So, isipin mo, natanggal yung tapos meron talagang bahay doon na talagang binaliktad. Bakit? Dahil sa iyong poste, hindi na matatag. Dahil naanay na. Tingnan yung buhay natin na kung walang Diyos, hindi ka magiging matatag. Kaya pag may problema, simplang ka agad. No? Pag hindi ka matatag, nagka-problema ka, instead na kasi ang mga Kristiyanong matatag, pag nagka-problema, mas lalong nagpupuri sa Diyos. Yung mga hindi matatag, pag nagka-problema, reklamo.
Reklamo. Ano ba yan? Bakit ganito? Kung kailan ako naglingkod sa iyo, Panginoon, bakit ganito? Bakit? Diba? Bakit ganito? Bakit kami naghirap? Bakit kami nawalan? Bakit nung hindi ka man naglingkod sa Diyos, hindi ka nawalan? Diba? Kaya magpuri. Gusto mo maging matatag at maginhawang buhay? Believe in the Lord God. Pangalawa. Madali lang to eh. Sabi, believe His prophets. Sino nagsalita? Si Jehoshaphat. Sabi ni Jehoshaphat, maniwala din sa mga propeta. Ano yung mga propeta? Ito yung mga tagapagsalita ng Diyos. Ito yung nagbibigay ng mensahe ng Diyos sa bansang Israel. Sila yung mga naglilid. Dito ang leader nila, si Jehoshaphat. So ano ibig sabihin ng pangalawa? Kung gusto mo maging matatag at maginhawang buhay, una, believe in the Lord God. Pangalawa, believe in the leader of God. Hindi ko ito pinipreach dahil ako yung leader dito. I preach this because this is biblical. Ito ang problema. Mas maraming tao ang mas naniniwala pa sa iba kaysa sa pastor nila. Merong kwento dito sa Bible na nagkaroon talaga sila ng problema. Yung barko nila lumubog talaga. Bakit? Hindi sila naniwala sa lingkod ng Diyos. Sa Acts 27. No? Mas naniwala yung may-ari ng barko doon sa kapitan ng barko kaysa sa man of God na si Apostol Pablo. Tingnan natin. Kaya sa buhay